ang doktor namin. Tito, nandiyan pala kayo. Tito, upo po kayo. Maria, may gusto sanang itanong sa'yo. Ano yan, Tito? Nahirapan ako lately sa pagsasalita, minsan pagkain. Parang hindi gumagalaw ng maayos ang dila ko. Tulad ng pag-pronounce ng R sound. Tito, tanong ko lang, if matagal niyo na ba yung nararamdaman? Oo, matagal na. Minsan masakit at nahirapan ako sa pagkain. Tapos, sa edad kong ito, possible kayang tongue-tied ako. Oo nga, Tito, pansin ko nga na hirap kayong magsalita ngayon. Dati naman, dire-diretso kayo magsalita. So, sa tanong nyo nga, Tito, actually, nangyayari din yan sa mga matatanda. Kasi, yung tinatawag dyan is tongue-tied nga. So, usually, nangyayari to kapag yung sa ilalim ng dila, yung frenulum, yan, masyado siyang masikip or too tight na naglilimit sa paggalaw ng dila. So, kahit ipinanganak pa lang yung bata, meron na sila niyan, pero hindi yan napapansin agad. And mapapansin nyo lang yan if nagkakos na siya ng problems katulad niya ng paghirap sa pagsasalita o sa pagkain. Kaya pala parang ganito ako. Sige, Tito, check ko muna, ha? Okay. So, pakibukas na lang po yung bibig. Tignan ko yung ilalim ng dila. Okay na po. Okay, dito, tongue-tied nga siya. So, I will recommend na lang a simple procedure na tinatawag nating frenectomy na para makatulong sa inyo na makapagsalita ng diretso at makakaya ng maayos. Simple yung procedure lang naman yan kasi ang gagawin dyan is tatanggalin lang yung frenulum nyo sa ilalim ng dila. And yun na yung dito, mas madali nyo na magagamit ang dila nyo. Hindi na kayo nahihirapan magsalita or kumain. Okay yun? Talaga? Mukhang solusyon sa lahat ng problema ko yan. Oo, madali lang yan. I-refer ko kayo sa kaibigan kong specialista, ha? Salamat, Doc. Ang masakit talaga ng pamangkin ko. Ayun, yun naman. Nagmana ako sa mama ko. Sige, Ning. Mauna na ako sa'yo. Ay, sige po. May pupunta ka pa. Ning, sabay ka na sa akin. Sige po. Uy, Dre, what's up? Anak ng Tokwa. Ano yan? Ayayin sana kita kumain sa labas eh. Kaso, paano ba yan? Okay lang ba pakiramdam mo? Hindi nga, Dre. Sama ng pakiramdam ko. 2 araw na hindi ako makain ng ayos. Sakit ng bibig ko. Nangihina ako maigi. Teka nga, tignan ko. Sige. Hala, nilalagtat ka rin. Saan mo nakuha yan? Kaya nga, Dre. 2 araw na rin to. Sobrang lala. Siguro nakuha ko doon sa may pamangkin ko. Nakarang linggo kasi nakipaglaro ako sa kanya. Tapos, alam mo na kasi bata, halik-halik sa ano. Tapos yun na. Tingin ko sa kanya galing to. Dude, that sounds so serious. Tara na, pumunta tayo ng hospital. Magpa-check ka na. Uy, Dre! Dre! Good evening po. Uy, ano nangyari? Nurse? Doc, referring the patient, Christian Seeger Duber, 21 years old, with a chief complaint of syncope. The patient arrived here in a stupor state, and last meal, according kay patient, according po kay patient. Sa tingin niya, nahawa po siya sa pamangking babae niya na humalik sa kanya. Vital signs, Doc, temperature 40.8, pulse rate 82, respiratory rate 18, blood pressure 110/70.
Okay, thank you, nurse. I will see the patient. Mr. Verduque? Mr. Verduque? Gusto po kayo? Nasaan ako? Ano nangyari? So, nasa ospital po kayo, nirush kayo kasi bigla kayo nahimatay. Meron kayong severe mouth sore na na-experience nyo ngayon. So, most likely, it came from HSD1 na nakaka-spread siya through close contact and likely from your niece saliva. And since you're fatigued also and dehydrated, bibigyan kita ng antiviral medication and IV fluids, okay? Okay po, Dok. Oh, patalito ka nga naman naman. Sa dami-dami pwedeng makita, ikaw pa. Okay, edi mo. Ikaw talaga. Okay ka lang. Yan, sa'yo. Sakit ka na lang mga ito eh. Ate, dito nilagnat na. Tingin nga. Suot naman. Pero ang init mo ha. Oo nga eh. Feel ko, hindi na siya masakit din siya. Umuulo no? Hala, baka tonsillitis yan. Tingin nga! Ah! Picture natin, saan natin kayo? Nakakaya. Ayan. Ah, tingnan mo. Ayan? Good morning po, Doc. Nakita niyo na po yung snake kong picture? Temperature po? Sige po, tignan mo. Naniniwala na ako sa forever Magmula nung nakilala kita Ah, hello po, Doc. Temperature po niya. 38 po. Sinasabi nila Sige po, Doc. Salamat po. Sabihin ko yung sa akin yung mga inumin niya. Love! Oy, Doc. Napadalaw ka. Flowers for me. Uy, thank you. Saan mo gusto kumain? Parang gusto ko mag-giant. Sige, tara mama. Sige, sige, tara. Ano ba naman ito, di ba? Tangina Nurse, yung laway ko, ang sakit-sakit. Oh, sige po, tara po kayo dito. Upo kayo. Okay. Ang hapdi-hapdi po niya and lagi nagdudugo. Tapos last week po Monday, di ba ganito kalala? Hindi na rin po ako makakain simula ko gawin. Okay po, sir. Bali po, kukuhaan po ko kayo ng vitamins. Tulad ng temperature nyo, BP, tapos pulse rate, tunas na rate, tapos hintayin mo natin dito. Okay po? Doc! Doc! New patient? Yes po. Bali po, Doc, referring to patient Mark Cyrus Talindan, 20 years old, with the chief complaint po of painful features and bleeding at the corner of the mouth. Also, difficulty po with oral function such as eating po. So, the patient here po arrived in distress po due to the pain. So, vitals po is temperature 36.8, pulse rate po 82, and respiratory rate po 18, and blood pressure is 110. Okay, thank you for informing me, nurse, ha? Stick ko na lang yung pasyente. Yes. Thank you. Mr. Talingdan, good morning po. Ano po nararamdaman niyo? Morning ko, may mga bitak po sa gilid ng labi ko. Tapos nagtutugo po. Okay, Mr. Talingdan, titignan ko po yung bibig niyo, ha? Paki-open na lang po. Okay, pwede niyo na po isara. So, yung condition niyo po is nangyayari. Yung corner po ng bibig niyo is nagkaka-inflammation, sore, crack, and nagbe-bleed, which is yung nararamdaman niyo po ngayon. Oh my God, how did I get this? Opo, it could be a few things. Madalas po ba kayo magtila ng labi, lalo na sa panahon na ito? Opo, lagi ko pong dinidilaan yung labi ko para hindi po mag-crack. Ayun na nga po, isa nga yan sa mga dahilan. Kasi kapag laging basa kasi yung sulok ng ating bibig,
madali itong mairita lalo na sa balat at magdudulot talaga to ng fungal or bacterial infection na nagiging sanhi ng angular cheilitis. So, I will prescribe you an antifungal cream para i-apply sa mga affected areas. You will be also need to keep your corners of your mouth na dry lagi at moisturize. And wag niyo po kakalimutan na iwasan niyo po ang paglilik ng lips niyo, ha? And inom po kayo ng plenty of water para hydrated pa rin kayo lagi. Okay, Mr. Talingdan? Okay po, Doc. No problem. Just follow what I said and you will feel better soon. Thank you po. Iiwan ko na kayo. Ano ba to? Aray! Hoy! Hoy! Ano ka ba? Dali na pa kita, Ida, anak. Tara na. Tara na. Aray ko, ang sakit. Aray ko, ang sakit. Ano ba to? Tingin nga! Gusto mo makita? Sige, picture mo. Oh, sige. Oh. Ito oh, tignan mo. Ano yan? Singaw, nakagat mo siguro. Oo nga, ang sakit. Siguro mababa din resistensya mo, kaya nagkakasingaw ka. Ano kaya pwede kong gawin dito? Salt and water lang yan. Uy! Basta ka! Saan ka ba galing? Visit ka? Tara na! Na 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 na. Whoa, Na 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 na. na. Naniniwala na ako sa forever, magmula nung nakilala kita. Eh kaya nga di ako sumurrender, ano man ang sinasabi nila. Pagkat sa'yo natagpuan ang pinagkait sa akin.